Ayan na mga ka-channel, mekos na natin to. Total, hiwalay naman na ang Katniel. Hanapan natin sila ng pwede nilang makapartner. Pero bago yan, iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe sa aking munting channel para matuloy na ang aking hangarin para sa mga nagdadialysis na may sakit na CKD. Yun na nga mga ka-channel, ngayong hiwalay na ang Katniel, marahil malaya na silang itambal sa iba. At sure mangyayari yon sa mga darating na pagkakataon. Kuha lang tayo ng top 3 each, no? Para kay Catherine at para kay Daniel. Unahin na natin si Kat. Siyempre, sino pa nga ba ang una sa listahan natin? Yung may napatunayan na, no? Isigaw natin, kumbaga we need a repeat. Siyempre, una sa listahan, si Alden Richards. No question asked. Sige, gawa na ulit kayo ng pelikula. Next month na o sa susunod na araw na. Magiging malakas ito mga ka-channel. Kahit movie o TV series, tsak patok. Unexpected pa nga yung una nilang tambalan, di ba? Na talaga namang humakot ng limpak na salapi. Lalo na ngayon na pwede na si Kat. Single si Alden. Single din si Kat. O, wag na muna natin gatungan mga channel. Projects muna pag-usapan natin. Sunod sa listahan, isang magaling na aktor sa kanyang henerasyon, si Joshua Garcia. Talaga namang magaling yung batang to. Magaling na artista si Joshua, di ba? Kahit sinong leading lady niya, talagang maayos niyang nadadala. Nagkasama na sila ni Kat sa pelikula sa Barcelona. Noon pa man, tinitignan ko posibilidad habang pinapanood ko yung pelikula. May spark sila meron silang chemistry. Pwedeng magkatambal. I-crush pa nga ni Joshua si Kat, di ba? Halos himatay na sa PBB yun Nung bumisita yung tambalang to, yung Katniel, natulala tong batang to nang makita si Kat. Single din si Joshua at crush niya si Kat. Pero misteryoso, baka may itinatagong girlfriend tong batang to. Again, project lang muna tayo. Malaki ang potensyal na isang malaking TV series o movie. Pwede sila ang lead stars. Kombinasyon ng mga magagaling na artista. Di ba? Panalo. Last, ito talagang pick ko to Piolo Pascual. Why not? Like an Aga Claudine movie, di ba? Boyet De Leon, Regine Velasquez tandem. Again, Aga Christine-like movie. Why not? Medyo malayo age gap ng dalawa. Pero sa showbiz naman, they can create a story na babagay sa kanila. Papatok yan. It's a big boom in all TV and big screen. Sure ako dyan, mga ka-channel. Ano sa tingin nyo? Yan ang top 3 natin para kay Kat. Nakulong kasi ng matagal na panahon si Kat sa tambalan nila Daniel. Do kumita at tinangkilik, pero para sa ibang manonood, may mga panahon na maghahanap ka naman ng ibang putahe, ika nga. Pag may pelikula nga yung Katniel noon parang sasabihin mong alam mo na yung simula at magiging ending. Kasi alam mo na kung paano sila umarte at alam mo kung anong klaseng artista sila. Pero dahil nga fan tayo, manonood tayo. Kahit ano pa yan. Ngayon mga ka-channel, punta naman tayo kay Daniel Padilla. Sino-sino ba ang pwedeng itambal kay Daniel? Sa pelikula man o sa TV series? Sino pa nga ba ang una sa listahan? Bet na bet ko to noon pa Liza Soberano. Diba? Single din ngayon si Liza at wala siyang masyadong project. Pwede na nating itambal yan kay Daniel. At tingin ko lang talagang papatok sa takilya yan o kaya sa TV series, di ba? Pabalikin na si Liza sa Pilipinas. Nagkasama na din tong dalawa noon sa pelikula bilang girlfriend ni Daniel, no? Though bata pa sila noon, meron na din silang appeal para sa mga manunood. Di man si Liza ang talagang leading lady ni Daniel sa first movie nila, may chemistry namang nabuo. Kakakilig nga noon sa isang pagkakataon na tinutukso sila ni Robbie Domingo, no? Sa backstage. Biruan lang pero makikita mo sa mga mata ni Liza na parang na-attract din siya kay Daniel. Na unang kumala si Liza sa tambalan nila ni Enrique Hill dahil ayaw niyang mapako sa ganong sitwasyon. Gusto niyang mag-grow at makilala hindi dahil sa tambalan at parang di niya tanggap ang nabuong kultura sa showbiz dito sa Pilipinas tungkol sa pagtambal-tambal sa mga artista. Single din si Liza ngayon. Bahala na si Daniel kung may balak siya. Pangalawa, yung bet ko noon sa Pangako Sa'yo. Si Miss Zu Ramirez. Pwede, di ba?
Naalala nyo ba yung role ni Sue sa Pangako Sa'yo TV series ng Katniel? Super ganda ng chemistry nila, no? Patumboy-tumboy doon si Sue. Pero I have a doubt kung merong susugal kasi sa paglipas ng panahon, kumbaga, na-reinvent ang image ni Sue to more mature and a seductive actress. Pero kung may project o may babagay na istorya, pwedeng i-experiment ulit. Naitambal na din si Sue sa mga iba't ibang artista, lalo sa mga TV series. Yung huli ata kay Richard Gutierrez. So ang layo ng image reinvention sa kanya at may halo pang action. Hindi ko lang alam sa big screen kung may chance. As per chemistry, kung babalikan natin yung Pangako Sa'yo days, ang ganda. Meron talaga silang spark din, you know? May chance talaga. At panghuli, magagulat kayo mga ka-channel ha. Tetestingan lang natin talaga. Si Miss Andrea Brillante. So ayan, tumaas yung kilay ng iba, nagagalit ata. But let's try, no? Andrea naman is a good actress. Let's not take it personal. Let's see kung matatanggap ng tao ang tambalang ito. Total naman, halos kinukumpirma na sila na nga. Try natin na itambal sila sa isang movie o TV series. Mababanat naman ang pagkakapantay nila kahit medyo may gap sa edad. Madaling hanapan ng kwento ang mga ganon. Sa mga pelikulang napagsamahan nila ang role niya ay kapatid ni Daniel, di ba? Matured naman na si Andrea kasi she got all the guts na harapin kung anong intriga sa kanya ngayon at nung mga nakaraang pang araw. Smart naman siya, matalino, matapang. Nakikita naman natin sa mga interview at saka sa social media appearances niya na talagang hindi niya hinahayaang api-apihin siya. Medyo nga lang matatagalan siguro ang pagbuo ng project sa dalawa. Well, lalo na ngayon na nasa spotlight na naman si Andrea. Medyo nasa hot seat pa siya. Siya ang kontrabida ngayon sa Katniel, sa tambalang Katniel. Kontrabida na nang-agaw daw. Alam nyo naman, ang showbiz sa Pilipinas, lumilipas ang lahat ng bagay, Amaya, natanggap na din na si Daniel na nga at si Andrea. Well, baka magkaroon sila ng movie o TV series na kakagatin na rin naman ng mga tao. At yan mga ka-channel, ang mga artistang pwedeng itambal sa Katniel na ngayong hiwalay na sila. Malaya naman na silang dalawa, di ba? Di naman sure na mangyayari to, pero alam nyo naman na nakabase rin lang sa mga kagustuhan ng mga producer o ng ilang mga direktor kung sino ang potensyal na itambal sa kanila. Isang sugal kasi na matatawag pero malaki ang panalo kung sakasakali. At ang parati ko nga sinasabi, tanggapin na lang natin ang nangyari sa Katniel. Tanggapin natin na naghiwalay na sila. Nasa moving on stage pa din siguro ang dalawa. Si Kat talagang sinusulit niya yung pagiging single niya ngayon. Nakakapagpakita na siya ngayon ng konting skin sa mga pictorials niya, di ba? At may mga travels pa. At may lumalabas na namang balita na may isang malaking pelikula to next year. Na syempre iba na ang katambal. Well, sinanay naman na tayo ni Kat sa pagtatambal niya sa ibang artista at pagganap sa mga movie na hindi kasama si Daniel. Let's see sa panig ni Daniel kung anong diskarte naman ang gagawin sa kanya ng mga producers niya o mga direct. As in, feeling ko lang parang mas marami silang projects na darating ngayong hiwalay na sila. All for the best para sa kanila.